Purihi po tinga dakilang Dios sa tama ni mahal. Sa sandaling ito, kinihiling mo ni mahal tayo panandali ang tumayo upang magbigay galang sa salita nating pinamahal pa Jesus at ito po idadalahin nating beloved preacher, Kuya Mars Facton. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mapagpalang Diyos. God bless you sa ating beloved co-worker, Brother Randy Ikban. Salamat po sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, tayo ay magkaisa po na sa mga sandaling ito, manalangin po tayo at itaas natin ang ating makamay. Hilingin po natin ang gabay at patnubay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Opo dakilang Diyos na makapangyarihan, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, ang aming pasasalamat. O Diyos, sa iyong gabay patnubay sa bawat yugto ng aming panambahan na kami sinamahan mula sa mga awitin, aming pagpupuri sa iyo, mahal na Panginoon. Maging mga buhay na mga patotoo, inihandog, inialay na mga awitin, na mga beloved choir sa mga anak mo na bigyan ng kaloob. Higit sa lahat sa iyong napakatamis na presensya na ipinadarama patuloy sa aming lahat. Narito kami sa pinakamahalagang bahagi, ang pakikinig po namin na yung mga banal na salita, minsan ang pamahal na Panginoon. Kahabagan mo kami at patawarin at sa pangunang panalangin ng aming minamahal, ginagalang aming malapastor. Lakipan mo ng kapangyarihan, pag-ibig at pananampalataya ang iyong mga banal na salita. Sa oras na ito, sama-sama namin pinapalaya, sinasaway namin ang lahat ng mga pag-anilangan, lahat ng hadlang, anumang gawa ng kaaway. Cast out, in the mighty name of Jesus. And everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Mga minamahal, salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga sandaling ito ay nagpapaabot ako pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas sa pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, ang ating dakila at mapagpalang Diyos. He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and Omega, our loving God, our dearest Jesus. And also we greet po with love and respect and double honor to the man of God, our dearly beloved noble pastor, Evangelist Waldis Almeida. Magandang gabi po sa aming minamahal, ginagalang aming mahal pastor. We love you so much po. Praise the Lord. And also we greet po with love and respect the beloved Almeida children and family, the always cherish and treasure the blessed teachings. Ang ating beloved honorable assistant pastor Linus Almeida. Sa lahat po, mga beloved brethren, beloved choir members, co-workers, sa lahat po, mga beloved webcast viewers all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao, and all over the world, mga minamahal, magandang gabi sa ating pong lahat. Palakpakan natin lahat ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Napakabuti ng ating mabait na Diyos, mga minamahal, dahil sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya. Tinatawag tayong mga believers o mga mananampalataya dahil meron tayong sinampalatayanan. Tinatawag tayo mga minamahal na mga mananampalataya dahil meron tayong pinagkatiwalaan. Kaya nga, ang buhay Kristiyano, ang buhay sa paglilingkod sa Diyos, dapat tayo ay punong-puno ng pananampalataya. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, basahin natin, kahit hindi lang po. Let us read in the book of Ephesians 3, verse 17. Praise the Lord. Amen. Ito po ang sinasabi sa mga taga-Efeso. Kabanatang 3 at ang talata ay 17. Na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pagbabasa ng Word of God. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sabi po ng Ephesians 3, verse 17, that Christ may dwell in your hearts by faith, that He being rooted and grounded in love. Ang ating paksa ngayong gabing ito, value of faith. Ang halaga ng pananampalataya, mga minamahal. When say faith, anong sabi po ng Bible patungkol sa pananampalataya? Hebrews 11 verse 1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya po, yung mga bagay na inaasahan, yung mga bagay na hindi mo pa mga minamahal nakakamtan, ngunit iyong sinasampalatayanan, iyong pinagkatiwalaan, dahil sa pamamagitan ng pananampalatayang ito, mga minamahal, dyan po tayo makikilala bilang mga tunay na mananampalataya ng ating mahal na Panginoon. So ang paglilingkod sa Diyos, ang sabi ng Bible, kinakailangan mag-ugat ang ating pananampalataya. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, amen. So ang isang puno, pag
may ugat yan, mga minamig sabihin, buhay. Amen. Kahit dumaan man yung kalamidad, kahit ano pang bagyo, mga minamahal, sabi nga, yung mga puno bumabagsak, pero bakit buhay pa rin? Dahil ang kanilang ugat ay nananatili. Ang Kristyano, mga minamahal, ang mga mananampalataya ng ating dakilang Diyos. Tayo po, mga minamahal, na mga tinawag alinsunod sa dakilang pangako, purpose ng ating mahal na Panginoon. Sa mundong ito, na ang maraming tao ay mapag-alinlangan. Sabi nga ng marami, to see is to believe. Pero ang mga Kristyano, mga minamahal, believe first and you will see. Magtiwala ka muna sa mahal na Panginoon. Manalig ka muna sa mahal na Panginoon. Kaya nga, ang faith, it requires belief, trust, and obedience. So pag ikaw ay merong pananampalataya, dapat magtiwala ka sa magagawa ng mahal na Panginoon. Dapat manalig ka sa kanyang kapangyarihan at dapat sumunod ka sa kanyang dakilang kalooban. Sapagat ang buhay Kristyano, sabi nga sa 2 Corinthians 5 verse 7, lumalakad tayo, mga minamahal, hindi sa mga bagay na ating nakikita, kundi sa ating pananampalataya. Basahin natin, paminamahal. Dito po sa kalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 5, versikulo 7. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Palakpakan nating lahat ang ating mabait na Diyos. For we walk, sabi po ng Bible, mga minamahal, sabi ng salita ng ating dakilang Diyos, by faith, not by sight. Maiksi lang, mga minamahal. Walk by faith and not by sight. Kasi yung mga bagay, mga minamahal, kung sa paningin lang natin, mag-aalinlangan ka, paminamahal, lalo pa nakita mo yung mga bagay na maaaring ika-discourage mo, ika-disappoint mo. Ngunit kung sa pananampalataya, lalakad ka, magtitiwala ka sa mahal na Panginoon, kahit ano pa yung nakikita mo sa yung harapan, naririnig mo, mga minamahal. Kaya nga, kapag ikaw ay Kristiyanong lumalakad sa kalooban ng mahal na Panginoon, talagang ititest ka ng mahal na Panginoon. Gaano mo pinagkakatiwalaan ang mahal na Panginoon? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Pag ikaw, mga minamahal, ay merong problema at merong nagsabi sa iyo, kung wala ka pa sa mahal na Panginoon, lahat ng ina-advise sa iyo, sundin mo dahil ibig mo na yung problema mo ay malulutas. Ganun din pag ikaw ay mayroong karamdaman, kung anong ipayo sa iyo, kung anong sabihin sa iyo, mga minamahal, ayon sa iyong mga nakikita, ayon sa iyong mga naririnig, doon ka bumabatay. Ngunit kapag ikaw ay Kristiyano na pala, ang pagkakatiwalaan mo, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Ano ang ating mga minamahal na laman na itinuro ng ating beloved parents of the Lord, ating minamahal ginagalang ating mahal na pastor? Gaano man kalaki ang problema mo, pag ikaw ay nagtiwala sa mahal na Panginoon, kayang lutasin ng mahal na Panginoon. Yung mga bagay na imposible, napakarami, mga minamahal. Buwan na lamang ang sabi ng doktor, ngunit pinalawig, pinatagal ng mahal na Panginoon hanggang ngayon buhay. Many years na po, mga minamahal, ang himala ng mahal na Panginoon na hindi nauubos, ang kanyang kapangyarihan na hindi natatapos hanggat ikaw ay nagtitiwala at nananalig sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Napakarami, mga minamahal, na dati-rati nandoon sa kahirapan ng buhay. Ngunit sa pananampalataya, habang dumadalo ka, nakikinig ka ng Word of God, your faith increase and grow each and every day. Ang iyong pananampalataya, katulad ng isang halaman, pag nadidiligan, mga minamahal, lumalago ng lumalago hanggang dumating ang takdang araw na yung pananampalataya mo ay magbunga, mga minamahal. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, for with faith, nothing is impossible with our loving God. Huwag ka lamang mag-alilangan. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Amin naman. Pag sumigaw kayo ng malakas na praise the Lord, malakas na hallelujah, nadadrive out ang mga evil spirit. Amen? Yung evil spirit, nagbibigay po ng doubt yan.
Yung mag-alinlangan ka. Yung narinig ko, baka hindi mangyari sa akin. Ano po? Yun po ay gawa ng kalaban ng Diyos. Pag-alinlanganin ang isang mananampalataya. Yung mag-question ka, mag-alinlangan ka, yan na may mga evil forces of doubt. Ngunit kapag ikaw ay Kristiyanong totoo, nanalig at nanampalataya ka sa mahal na Panginoon, hindi lamang buwan, taon, maraming taon na po tayong nananatili sa gawain ng Diyos. At dahil sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon, dahil sa pananampalatayang itinuro ng ating beloved honorable parents in the Lord, dalawa po silang nagsimula. Ang ating minamahal ginagalang ating mahal na pastor, Evangelist Waldus Rad Almeda. Ating minamahal ginagalang na Assistant Pastor Linus Almeda. Dalawang nagsimula ng mga taong lingkod ng Diyos and their beloved children and family. And this coming Sunday, we will about to celebrate the 49th year church anniversary. Matagumpay na pagdiriwang ng anibersaryo ng banal na gawain ng mahal na Panginoon because of faith. Nandoon ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Nandoon ang mga himala na ginawa ng mahal na Diyos dahil sa pananampalataya. Maminamahal, nakita natin maraming mga bedridden, wala ng pag-asa. Dito itinatayo, ibinabango ng mahal na Panginoon. Mga masasamang mga tao, dito binabago ng mahal na Panginoon, inaayos ng mahal na Panginoon. Bakit mga minamahal? Dahil ang ating Diyos ay hindi nagbabago. Siya yung noon, ngayon at magpakailan pa man. Everybody shout, Amen. Basahin natin mga minamahal, kindly po, Matthew 17, verse 20 and 21, and 2 Corinthians 4, next na po ito, verse 7 hanggang verse 13. Amen. Dito po sa Mateo Kapitulo 17, ang versikulo po ay 20 hanggang 21. At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakaunti ng iyong pananampalataya, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka muna rito hanggang doon, at ito'y lilipat, at sa inyo'y hindi may pangyayari. Ito po sa 21. Datapwat ang ganito'y hindi lumalabas, kundi sa pamagitan ng panalangin at ayuno. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Next verse po tayo. Amen. Ito pong sinasabi sa ikalawang mata, Korinto, kabanatang 4, at ang talata ay 7 hanggang 13. Ngunit, taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa, upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos, at huwag mula sa aming sarili. Sa magkabi-kabila ay mga gigipit kami, gayon may hindi mga hihinagpis, mga titilihan, gayon may hindi mga wawalan ng pag-asa. 9. Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan, inilulugmok, gayon may hindi mga sisira. 10. Laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Sapagkat kaming nangabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming laman, may kamatayan. 12. Kaya nga ang kamatayan ay gumagawa sa amin, datapwat ang buhay ay sa inyo. 13. Ngunit, yamang mayroon gayon ding espiritu ng pananampalataya, na gaya ng nasusulat, sumasampalataya ako at kaya't nagsalita ako. Kami naman ay nagsisisampalataya at kaya't kami naman ay nangagsasalita. Amen. Palakpakan nating lahat ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. O minamahal, sabi ng Bible, ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang pananampalataya ay napakahalaga. Ano po? Sabi ng Word of God, ng salita ng mahal na Panginoon. Sa verse 20 and 21, chapter 17 ng Matthew, na magkaroon ka ng singlaki ng butil ng mustasa. Maliit yon, mga minamahal. Napakaliit ng butil ng mustasa. Kung yun ang iyong pananampalataya, mga
Maminamahal, sabi po ng Bible, praise the Lord. And Jesus said unto them, because of your unbelief, for verily I say unto you, if ye have faith as a grain of a mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Howbeit, this kind goeth not out but by prayer and fasting. So ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon, nagmamanifest ang salita ng mahal na Panginoon, that every word of God, mga minamahal, is a word with power. Nahahayag lang yung kapangyarihan ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng prayer and fasting. Alam niyo po, mga minamahal, through the years, nagsimula ang ministry. Yun po ang naging susi ng matagumpay na gawain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan nating lahat ang ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Alam niyo po, sa ibang mga fellowship, naniniwala sila sa prayer, ngunit iilan lang po yung nagpa-fasting. Sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, karamihan ng mga members na nanalangin, nag-aayuno. Amen? Hindi lang para sa sarili natin, maminamahal, kundi para sa kaligtasan ng iba. Kasi yun po ang mission ng ating beloved parents in the Lord, ating mahal na pastor, beloved Honorable Evangelist Wilder Estrada Almeda, ating minamahal, ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Halos kinalimutan na po nila ang kanilang sarili. Ibinigay ang buong buhay para sa mahal na Panginoon for the ministry and for the salvation of many souls. Ilang oras lang nagpapahinga ang ating mahal na pastor. Halos buong 24 hours, mga minamahal. More than 15 hours of prayer. At pagkatapos ng prayer, mga minamahal, may counseling. May ginagawa ang mahal na Panginoon na hindi natin kaya, mga minamahal, ipaliwanag dahil sa kanyang kapangyarihan. Bawat oras may gagawing himala ang mahal na Panginoon. At tayo'y namamangha sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Dahil ang himalang ito na ginawa ng ating mahal na Panginoon, nung baguhan pa lamang tayo, maliit pa yung ating pananampalataya. Amen? Konting trials lang, natatakot ka na. Everybody shout, praise the Lord. Persecute ka lang, mga minamahal na mga loved ones mo. Atras ka na, hinto ka na. Pero habang nagpapatuloy tayo, nananatili tayo, lumago ng lumago ang ating pananampalataya. The foundation of our faith standeth sure. Yung pananampalataya, mga minamahal, nagiging matibay ito pag may mga trials. Kaya nga, ang sabi ng banal na kasulatan sa 2 Corinthians 4 verse 7 to 13, the value of faith, it is indestructible. Hindi siya madaling masira. Pag ang pananampalataya natin, mga minamahal, ay nakatayo sa isang matatag na pundasyon. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa talatang 7, mababasa natin, kindly, mga minamahal, talatang 7 tayo, sa Tagalog ito, mga minamahal, praise God. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa, upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos, at wag mula sa aming sarili. Sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami, gayon may hindi nangahihinagpis, nangatitilihan, gayon may hindi nangawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan, inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Laging saan may tinataglay sa katawan ng kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan, sapagat kaming nangabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus. Upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming lamang may kamatayan. Kaya nga ang kamatayan ay gumagawa sa amin, datapwat ang buhay ay sa inyo. Ngunit yamang mayroon gayong ding espiritu ng pananampalataya na gaya ng nasusulat. Sumasampalataya ako at kaya't nangagsalita ako, kami naman ay nagsisampalataya at kaya't kami naman ay nangagsasalita. We are the living witnesses. Tayo yung mga buhay na mga saksi sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon, sapagat naranasan natin, mga minamahal,
Ang buhay kung paano tayo pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, napakinggan natin ng ating mahal na kapatid kanina, nag-testify, mga minamahal. Yung kanyang beloved daughter, praise the Lord, talagang iniinda yung sakit, mga minamahal. Sister Vanessa, ngunit nandito ngayon, mga minamahal, sa pamamagitan ng panalangin na may pag-aayuno, nagdahilan lang yung kanyang mahal na anak, yung palang purpose ng mahal na Panginoon, bumalik uli sa choir. Palakpakan nating lahat ang mahal na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Paminamahal. Kaya pag maraming choir, maraming may desire na magpagamit sa mahal na Panginoon, napupuno ng nag-uumapaw na blessing ang church. Everybody shout, praise the Lord. Kasi yung anointing ng mahal na Panginoon, yung kapangyarihan ng mahal na Panginoon, bawat pagpupuri po natin, habang itinataas ang pangalan ng mahal na Panginoon, where His name is lifted up, He will draw all men nigh unto Him. Ilalapit niya po yung mga tao sa kanyang harapan, yung mga kaluluwa ng mga liligtas, dahil po sa pagkakaisa. Where there is unity, there is strength. There is miracle, there is power. Napakaraming pagpapala ng mahal na Diyos kapag ikaw ay merong malaking desire na iyong buhay mo ipagamit mo sa mahal na Panginoon. Yung lakas natin habang nasa atin pa ito, mga minamahal, ipagamit natin, ibigay natin para sa mahal na Diyos. Huwag nating sayanging matapos ang buhay. Ang panahon natin sa mundo, hindi natin natitiyak ang susunod na araw. Ngunit paghawak ng mahal na Panginoon ng buhay natin, its coming day, mga minamahal, is a brand new day. Its coming day, mga minamahal, we are safe and secure. Pag nasa mahal na Panginoon, nasa pangangalaga ng mahal na Diyos ang buhay natin. Bagaman pinag-uusig, sabi ng Bible, nabasa natin, hindi nangasisira. So, anuman ibato mo dyan, mga minamahal, sa isang Krisyano, ano man ang sabihin niya, mga minamahal, usigin man yan. Dahil ang kanyang pananampalataya ay nakatayo ng matibay sa pundasyon ng kanyang pagtitiwala, pananalig sa mahal na Panginoon.